Magandang araw po, Miss Roxy. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jonalyn. Nagtatrabaho po ako sa isang BPO company. At dito ko nakilala ang kinakasama kong si Brent. Si Brent ang team leader namin. Gwapo, matinik sa babae, at maraming nagkakagusto sa kanya. Maraming nagsasabi sa mga katim namin noon na bagay daw kami. Hindi naman sa pagmamalaki, Miss Roxy, pero may kagandahan din ako. Medyo chubby, maputi, at marami ring nandiligaw. Nagsama kami sa iisang apartment para magkaroon kami ng time sa isa't isa at para makatipid na rin. Dahil sa pagsusumikap naming dalawa, pareho kaming na-promote sa trabaho. Dahil doon, tinawag kaming power couple sa buong office. Tinitingala talaga kami ng mga katrabaho namin kasi focus kami sa goal. Dahil sa mga bagong responsibilidad, lalo pa kaming naging busy. Halos umuwi na lang kami sa apartment para matulog at magbihis. Pati pagkain, madalas sa labas na namin ginagawa. Isang umaga, habang nag-aagahan kami, kinausap ko si Brent. Babe, tingnan mo tong apartment natin. Halos hindi na natin naasikaso, no? Sabi ko habang nagtitimpla ng kape. Maybe we should hire someone to clean and to take care of the place. Para naman kahit papano, makapagpahinga tayo at magkaroon pa ng time for each other. Napatingin sa akin si Brent at uminom ng kape bago sumagot. Actually, babe, may naisip na ako. Diyan sa tabing unit natin, hindi ba may nakatira na college student doon? Si Wilbert. Si Wilbert? Gulat kong tanong. Oo, nakakwentuhan ko siya minsan sa hallway. And he mentioned na kailangan niya ng part-time job para sa studies niya. He look nice and trustworthy naman. Suggest ni Brent. Natawa ako ng bahagya sa ideya niya. Seryoso ka ba, babe? A male helper? Baka naman hindi pulido ang paglilinis niya niyan. Why not? Subukan lang natin. Depensa ni Brent habang nakangiti. Wala namang masama, hindi ba? Plus, super convenient kasi katabi lang natin ang unit niya. Pag may kailangan tayo, madali lang siyang matawag. Napaisip ako habang nakatingin sa nakatumpok na labada sa gilid. May sense rin naman ang sinabi niya. Fine, pumapayag na ako. Sagot ko na lang. Kausapin mo siya later para mapag-usapan natin ang schedule at rate niya. Sa mga sumunod na araw, napagkasunduan namin na si Wilbert na nga ang mag-asikaso ng apartment. Honestly, super maayos at reliable niya, Miss Roxy. Dahil maganda ang performance niya, madalas namin siyang binibigyan ng bonus. Mas naging magaan ang buhay namin ni Brent at kahit papano, nakakapagpahinga kami. Pero nagbago ang lahat nung nagpalit ng schedule ang mga team namin. Dahil supervisor na si Brent at team leader naman ako, tuluyan nang nagkahiwalay ang shift namin. Naging panggabi ako habang pang-umaga naman siya. At dahil panggabi ako, madalas kong nakakasama si Wilbert sa apartment kapag umaga. Hindi ko maikakaila, Miss Roxy, na talagang may angking kagwapuhan din si Wilbert. Matangkad siya, chinito, at gwapo. Kahit college student pa lang siya, may pagka-matured na ang kilos at pananalita niya. Sa mundo ng BPO, talamak na talamak ang pangangaliwa. Hindi sa sinasabi kong tama yon, pero dahil araw-araw ko yon na nai-encounter at nasasaksihan sa floor, parang naging normal na lang din siya sa paningin ko. At aaminin ko, Miss Roxy, ginamit ko ang kamusmusan ni Wilbert. Dahil laging wala si Brent o kaya naman ay tulog kapag nandito ako, ginawa ko siyang pampalipas oras. Unti-unti, pinaramdam ko sa kanya ang mga bagay na hindi pa niya nararanasan. Tinuruan ko siya ng mga makamundong bagay at mga kakaibang ligaya na dapat ay para lang sa mga taong magkarelasyon. Sa bawat saglit na wala si Brent, si Wilbert ang naging takbuhan at pansamantalang kaligayahan ko. Isang araw, habang sweet kaming nakaupo sa sofa,
Biglang napatingin sa akin ng seryoso si Wilbert. Ate Jonah, paano kapag nahuli tayo ni Kuya Brent? Alanganin niyang tanong at halatang may takot sa boses niya. Natawa lang ako ng bahagya at hinaplos ang mukha niya para pakalmahin. Don't worry, hindi yan mangyayari. Di minsan hindi pa ako nahuhuli. Namilog ang mga mata ni Wilbert at napaupo ng maayos. Halatang nagulat sa sinabi ko. Wait, what? Meaning, hindi ito ang first time na ginawa mo to habang kayo pa ni Kuya? Napangisi ako at ipinagmalaki pa sa kanya ang kakayahan ko. Of course, pro yata ito. I'm just really good at cheating, Wilbert. Hindi ako nag-iiwan ng ebidensya at magaling akong magtago, kaya hindi tayo mahuhuli. Chill ka lang, ako ang bahala sa'yo. Sabi ko sabay kindat. Pagkalipas ng 2 araw, dumating ang day off namin at magkasama kami ni Brent sa apartment. Naisip kong pagkakataon na to para bumawi at ibalik ang dating lambingan naming dalawa habang libre ang oras namin. Nilapitan ko siya habang nakaupo siya sa couch. Yumakap ako mula sa likod niya at malambing na humalik sa pisngi niya. Babe, ipagluluto kita ng favorite mo. Pabulong at nakangiti kong tanong habang hinahaplos ang balikat niya. Pero nagtaka ako dahil hindi man lang siya kumibo o gamonti ng yakap. Malamig ang reaksyon niya. Dahan-dahan niyang itinulak ang mga kamay ko pabalik at pinalayo ako sa kanya ng walang kaabog-abog. Diretso siyang tumingin sa akin. Sobrang seryoso na mga mata niya. Pagkatapos ay itinuro niya ang upuan para paupuin ako doon. Sa sobrang lamig ng mga titig niya sa akin, biglang bumilis ang kabog ng dibdib ko at nakaramdam ako ng kaba. Iniharap ni Brent ang cellphone niya sa akin at pinindot ang play button. Biglang nanlaki ang mga mata ko at napasinghap ako sa matinding gulat. Naroon kami ni Wilbert habang ginagawa ang mga makamundong bagay sa mismong sofa kung saan kami madalas magpahinga. Pero imbis na manginig sa hiya o agad na humingi ng tawad, umakyat ang init ng ulo ko. Naramdaman ko ang matinding takot na mabilis na napalitan ng galit para lang maidepensa ang sarili ko. Ano to, Brent? Sigaw ko habang nakaturo ang daliri ko sa screen ng phone niya. Bakit ka nag-install ng hidden camera dito? Pumasok man lang ba sa isip mo na wala ka man lang respeto sa privacy ko? Napatayo si Brent mula sa couch. Nanginginig ang mga labi at halos pumutok ang mga ugat sa leeg sa matinding galit. Privacy? Seryoso ka ba, Jonalyn? Sigaw niya pabalik. Pinalagay ko yung CCTV dahil nag-aalala ako sa safety mo. Magkaibang shift natin. Mag-isa ka rito sa umaga. Sa sobrang busy at puyat ko sa BPO, nakalimutan ko lang banggitin sa'yo. Tapos ngayon, ikaw pa talaga ang may kapal ng mukhang magalit at manumbat sa akin tungkol dyan sa privacy. Kahit na, hindi po pa rin dapat ginawa yun ng patago. Palaban kong sagot at pilit na inilalapit sa kanya ang kasalanan. You violated my space. Hindi mo man lang ako tinanong. Dahil nagtiwala ako sa'yo. Palag na sigaw ni Brent habang hawak ang sariling ulo. Para siyang mababaliw sa mga naririnig niya. Nagpapakapagod ako sa trabaho para sa hinaharap natin. Pero ano yun? Habang tulog ako o shift, nakikipaglampungan ka sa ibang lalaki rito? Sa mismong bahay at sofa natin? Kasi wala ka ng oras sa akin. Sigaw ko pabalik sa kanya. Umuwi ka na lang para matulog. Nakalimutan mo na ako. Pero hindi ako nagtaksil sa'yo. Depensa niya habang pabalik-balik ang lakad. I was working hard for us. Hindi yun dahilan para ipagpalit mo ko sa college student na yun. Paano mo nagawa sa akin, Jonalyn? Handa pa sana akong sumagot at magipagsigawan nang biglang maputol ang boses ko. Nakita kong dahan-dahang pumatak ang mga luha mula sa mga mata ni Brent. Napaupo siya sa gilid ng mesa. Nakahawak sa kanyang muka
habang humahagulgol. Bigla akong natigilan at sa unang pagkakataon, pumasok ang matinding konsensya sa dibdib ko. Dahan-dahan kong inihakbang ang mga paa ko palapit sa kanya. Nawala ang lahat ng galit at yabang ko nang makita ko siyang ganito kalugmok. Babe, sorry. Pabulong kong sabi habang dahan-dahang inabot ang balikat niya para aluin siya. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Huwag mo akong hahawakan. Sigaw ni Brent habang marahas na itinaboy ang kamay ko. Tumingin siya sa akin. Pilit na pinupunasan ang mga luha sa kanyang pisngi, pero puno pa rin ng sakit at puot ang kanyang mga mata. Don't call me babe. Nakakadiri ka, Jonalyn. Galit, ngunit pilit na pinapakalma ang boses niyang sabi. I'm done. Ayoko na. Tapos na tayo. Napatigil ako at parang pinagsasaksak ang dibdib ko sa narinig. Brent, please. Pag-usapan natin to. Magbabagong buhay ako, ayusin natin. Ayusin? Natawa siya ng mapait. Ang kapal naman din talaga ng mukha mo. Ano nga ayusin natin matapos mo akong babuyin sa mismong bahay na ako mismo ang nagbabayad ng renta? Bukas na bukas din. Lalayasan na kita, Jonah. Tumayo siya at dire-diretsyong pumasok sa kwarto. Kasabay ng malakas na pagbagsak ng pinto. Natulala na lang ako sa gitna ng sala habang unti-unting naguunahan sa pagpatak ang mga luha ko. Mula ng araw na yon, Miss Roxy, si Brent na ang tuluyang lumayas at nag-impake ng mga gamit niya. Naiwan akong mag-isa sa apartment, tulala at hindi alam ang gagawin. Sa dami ng beses kong ginawa ang panlalalaki sa ibang mga past relationship ko, this is the first time na nahuli ako, Miss Roxy. At sobrang sakit pala kapag ang totoong taong nagmahal sa'yo ang nawala. Lumipas sa mga araw at linggo na parang isang mahabang bangungot. Araw-araw kong sinusubukang tawagan at i-message si Brent. Nagmamakaawa ako. Humihingi ng tawad at nagmamakaawang makipagkita siya sa akin kahit sandali lang. Pero wala. Puro scene lang hanggang sa tuluyan na niya akong i-block sa lahat ng social media niya at pati na rin sa phone number. Kahit sa opisina, halos hindi ko na siya makita. Sa sobrang laki ng production floor at dahil sa magkasulungat naming shift, ginawa niya ang lahat para maiwasan ako. Kapag pumapasok ako sa gabi para sa shift ko, naririnig ko na lang sa ibang mga TL na katatapos lang ng shift niya at mabilis siyang umuwi. Ang sakit, Miss Roxy, na yung taong dating kasabay kong kumain at kasabay kong mangarap. Ngayon ay ginagawa na ang lahat, huwag lang magtagpo ang mga landas namin. Dito ko na-realize kung gaano kahalaga si Brent sa buhay ko noong wala na siya sa tabi ko. Halos mawalan na ako ng gana sa lahat. Ang dating masigla kong pakikipag-usap sa mga agents ko sa floor, nawala na. Kahit si Wilbert na dati ay kinatutuwaan ko at ginawa kong libangan kapag naiinip ako, ngayon ay ayaw ko na ring makita. Sa tuwing nagtatangka siyang makipag-usap sa akin, lalo ko lang naaalala si Brent. Yung itsura niya nung araw na nasaktan ko siya. At yung pagmamakaawa ko na huwag siyang umalis nung araw na lumayas siya. Isang araw, hindi ko na natiis at gumawa na ako ng paraan. Halos 24 oras akong tumambay sa labas ng building ng opisina namin para lang hintayin siya. Nagtago ako sa gilid para hindi niya ako agad mapansin at makaiwas na naman siya. Gutom, puyat at pagod na ako. Pero wala akong pakialam basta makapag-usap kami. Nung mapansin kong papalabas na ang motor niya sa gate, hindi na ako nagdalawang isip. Agad akong tumakbo at hinarangan ang daan niya. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na tunog ng preno. Muntik na niya akong masagasaan. Sa gulat niya, mabilis siyang bumaba ng motor at inalalayan ako sa pagkakatumba ko. Pero nung na-realize niya kung sino ako, mabilis din niyang tinanggal ang hawak niya sa balikat ko at nagsimulang manermon. Ano ba, Jonalyn?
Nababaliw ka na ba? Galit niyang sigaw habang nakaturo sa kalsada. Gusto mo bang mamatay? Bakit ka biglang umaharang sa daan? May gasgas ang tuhod at siko ko pero hindi ko na pinansin ang hapde. Lumuhod ako mismo sa simento sa harap ng motor ni Brent at hinawakan ko ang mga kamay niya para magmakaawa. Brent, please, pakinggan mo naman ako. Hagulgol ko habang nakatingala sa kanya. Maling-mali ako. Sobrang pinagsisisihan ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat, please. Huwag mo lang akong iwan ng tuluyan. Ikaw lang ang gusto kong makasama. Pumatak na rin ang mga luha mula sa mga mata ni Brent. Wala na akong pakialam kung pinagtitingin na kami ng mga empleyadong lumalabas sa building o kung pinag-uusapan na kami ng mga tao sa paligid. Pero dahan-dahan pa rin niyang inalis ang mga kamay niya sa pagkakahawak ko. Sabay ilag ng tingin sa akin. Huli na, Jonah. Pilit na pinapakalma ni Brent ang boses niya habang naguunahan sa pagpatak ang mga luha. Uuwi na ako sa probinsya bukas. Kailangan ko nang magpalamig at mag-isip-isip. Brent, no. Please, wag. Pagmamakaawa ko pa rin habang nakaluhod. Hindi ko na kayang makita ka pa. Putol niya sa akin sa pagitan ng mga hikbi niya. Pagbalik ko, baka maghanap na rin ako ng ibang trabaho. Pinatay mo na yung Brent na nagmahal sa'yo, Jonah. Huwag mo nang hanapin yung taong yun dahil wala na siya. Tumalikod na siya at sumakay muli sa motor niya. Naiwan akong nakaluhod at umiiyak sa gitna ng kalsada habang pinagmamasdan siyang tuluyan nang lumalayo. Sinubukan ko namang tanggapin na lang ang lahat. Pero lumipas ang 2 araw, hindi pa rin talaga ako mapakali. Hindi ako makakain at hindi makatulog. Pakiramdam ko mababaliw ako kung hahayaan ko na lang siyang mawala ng tuluyan sa buhay ko, Miss Roxy. Inalala kong mabuti ang lahat ng detalye tungkol sa probinsya niya. Pero hindi ko matandaan ang eksaktong barangay o bayan nila. Hanggang sa naghanap ako sa mga naiwang gamit niya sa aming apartment. Doon ko nakita ang isang lumang company ID at secondary ID ni Brent na naiwan niya sa drawer. Naningkit ang mga mata ko habang binabasa ang address na nakatatak doon. Suwal, Pangasinan. Kahit napakalayo ng Suwal mula sa Maynila at ilang oras ang biyahe, hindi na ako nagdalawang isip. Nagimpake ako ng ilang damit at sumakay agad ng bus. Binyahe ang kahabaan ng Pangasinan. Wala akong kasiguradahan kung dadatnan ko ba siya ron o kung tatanggapin niya ako. Pero pikit mata kong tinahak ang daan. Makita ko lang siya ulit, Miss Roxy. Nang sa wakas ay matuntun ko ang lugar. Nagulat ako dahil napakaraming tao at nagtatakbuhang mga bata sa paligid. Nasa iisang malaking compound lang pala nakatira ang buong angkan ni Brent. Walang kasiguraduhan ang mga hakbang ko. Kaya naglakas loob akong magtanong sa isang kapitbahay na nakatambay sa labas. Ibinigay ko ang pangalan ni Brent at agad naman nilang itinuro ang isang simpleng bahay na maraming nakapaligid na halaman. Mabilis ang kabog ng dibdib ko habang naglalakad papunta ron. Dahan-dahan akong kumatok sa kahoy na pinto habang hawak ang strap ng aking bag. Nang bumukas ang pinto, isang buntis na babae na may magandang mukha ang bumungad sa akin. Nakasuot siya ng maluwag na duster at may hawak na maliit na pamaypay. Sino po sila? Ano pong kailangan nyo? Maayos pero nagtatakang tanong ng babae habang dahang-dahang hinahaplos ang kanyang malaking tiyan. Natulala ako ng sandali. Tinitigan ang kanyang kalagayan bago nakapagsalita. Sabi ng mga kapitbahay, dito raw nakatira si Brent? Ikaw, sino ka? Hindi ko na napigilang magtanong. Ngumiti siya ng napakatamis. Asawa po ako ni Brent. Ako po si Laila. Pasok po muna kayo. Tara po sa loob. Para akong binuhusan ng yelo sa narinig. Nanghina ang mga tuhod kong pumasok sa maliit nilang sala. Halos hindi makahinga sa matinding gulat. Wala rito si Brent ngayon. Patuloy ni Laila habang pinapaupo ako sa bangko.
Sumama muna siya sa tatay niya sa dagat para tumulong sa pangingisda. Baka mamayang gabi pang uwi nun. Ano nga palang kailangan mo sa kanya? Imbis na sumagot, ay napansin ko ang dalawang batang naglalaro sa sala. Ang tansya ko ay nasa 3 o 5 taong gulang na sila. Hawig na hawig ng batang lalaki si Brent. Anak niyo ni Brent? Tanong ko. Oo, sina Baste at Bea. Ngumiti si Laila. Pero ano nga palang kailangan mo sa kanya? Magtatapat na sana ako, pero biglang lumapit sa akin ang 2 bata at hinawakan ang mga daliri ko. Ate, ang ganda mo po. Bulong ng batang babae. Pinipiga ang puso ko, Miss Roxy. Tiningnan ko si Laila na hawak ang tiyan niya at ang 2 batang walang kamuwang-muwang. Hindi ko kayang sirain ang pamilyang to. Pilit akong ngumiti. Pinadala lang ako ng company para kumbinsing bumalik sa trabaho si Brent. Sayang kasi ang posisyon niya bilang supervisor. Ganun ba? Tumango si Laila. Nabanggit nga niyang naglib muna siya para magpahinga. Hindi na ako nakatagal sa loob. Kahit pilit pa akong pinagkakapi ni Laila, nagpaalam lang ako at mabilis akong tumayo. Dali-dali akong tumakbo palabas ng compound nila. Nang makalayo ako at makarating sa tabing kalsada, napayuko ako at tuluyang nasuka sa tabi ng puno. Nawalan ng lakas ang katawan ko sa matinding pagod, gutom at nag-uumapaw na emosyon. Habang nanginginig ang mga tuhod ko, doon biglang bumuhos ang lahat ng katotohanan sa isip ko. Sa kabila ng lahat ng panunumbat at pagpaparamdam niya sa akin na ako ang pinakamasamang tao sa mundo, natawa na lang ako ng mapait. Hindi lang pala ako ang nagtaksil. Ako pala ang matagal na niyang niloloko at pinagmumukhang tanga. Ako pala ang totoong kabit, Miss Roxy. Sobrang sakit, pero hindi ko naman masasabing inosente pa rin ako kahit ganoon ang nangyari. Dito ko talaga napatunayan na hindi mo masasabi ang intensyon sa iyo ng isang tao kahit almost perfect pa ang ipinapakita niya sa iyo. Dito ko na po tatapusin ang sulat ko, Miss Roxy. At maraming salamat po sa lahat ng inyong tagapakinig. Nagmamahal, Jonalyn. Grabe naman ang kwento ni Jonalyn. Napaka-unexpected ng twist. Ikaw, naniniwala ka ba na talamak talaga ang cheating sa mga call center agents? I-comment mo na yan sa baba. Huwag din kalilimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa ating latest confessions. Maraming salamat po.